natin pagkikita, unang-tuloy. Makailan ko ba yun? Alam niyo, ngayong December lang kami nandito. Pero tuwing araw ng linggo, nandun kami sa may Eco Center. Alam niyo yung Eco Center dito? Paakit sa Bulod. Nandiyan mo kami ng mga alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So kung wala naman po kayo masyadong ginagawa sa bahay, pwede rin mo kayo pumunta doon. Welcome po kayo. Pwede yung pangitian yung katabi mo. Tinan mo nga yung katabi mo. Pwede mo ba siyang itian? Okay. Pwede ka bang magsabi ng isang magandang bagay dyan sa katabi mo? Pwede mo ba siyang encourage? Sabihin mo lang kung gano'n siya kaganda ngayon, gano'n siya kagwapo ngayon. Ang bango-bango niya ngayon. Mabango ba yung katabi mo? Raffle ba yun? So, dito na po kami po ang Jesus Riverside Church. So, ito na po yung ikawalang buwan namin na nandito. So, kung hindi niyo pa po kami napapansin, sana ko ngayon, alam mo nyo. Nandiyan na po kami sa may Eco Center sa Bulod. Sino ko yung mga datihan ng JRC dito? Pwede yung nataas na kamay. Ayan, pero paano naman mga sarili ninyo? Kuya, bago ako mag-preach, bago po ako magsalita, nais ko na kayo pasalamatan sa lahat. Nakasalamat ko kayo, lalo na yung mga tumulong kagabi pa last week. Yung mga nag-shell out, alam mo kung sino kayo, yung mga numurong mag-iwa ng sibuyas, bawang, kayo kagabi, mga nagbuyan na kayo, nagkaroon ng regalo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede mo palapakan mo yung sa mga. Pwede mo magaling tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung meron mo kayong mga Biblia, pwede mo buksan sa Lucas chapter 2. Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse 6 hanggang 12. Verse 6 hanggang 12 po. Sino ang nabigyan ng Bible kanina? Pakitaas nga yung Bible. Yan. Sa Bible niyo po, may nakadikit po dyan sa may bandang harapan bago ko basahin sa salita ng Diyos. Meron po dyan nakadikit sa bandang harapan. Nandyan po yung oras ng service namin. Okay. Meron din po cellphone number dyan. Sa unang pahina po, pagbuklat ninyo, may cellphone number din po dyan. Kung kailangan niyo po ng prayer, ganyan, bisitahin kayo sa mga bahay-bahay niyo, pwede niyo kami i-text. Okay, babasahin mo sa Wikang Tagalog, Lucas chapter 2, verse 6 hanggang 12. Makinig po tayo na. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay ng isang lalaki. Ginarap niya sa lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuloy. Doon ang mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabi iyon. At pumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganun na lang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Kapagaman kami po hindi karapat-dapat sa inyong pag-ibig, tinitay mo kami ng may awa, Panginoon. Pinadala mo ngayon kahit sa isang anak para po sa amin at naging tagapagligtas namin. At ang sino mang maniwala sa kanyang Panginoon,
na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, sa oras po na ito, basbasan mo po ang iyong salita, Panginoon. Basbasan mo rin ang iyong tagapagsalita, Panginoon, na nawa ikaw ang makita nila, Panginoon. Nawa, Diyos, ang iyong mga salita, ang siyang mumuhay sa aming mga puso. Mula sa araw na ito, aming magkakaroon ng pagbabago sa aming mga. Basbasan mo po, nilalagay po ang bahagi ng aming gawain. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero naman po. Okay. Sino naman sa inyo nakakita ng isang bilay? Aswang ka lang. I'm sure nakakita na kayo. Alam niyo kung itsura ng bilay? Sino makakita sa bilay? Ang tagal ah. Okay, nakakita si Jesus. Si Jesus ba nandun sa bilay? May sanggol sa bilay. Sino pa? Si Jose. Si Maria, sino pa? Yung dalawang hari daw. Okay. May bituin, at meron din ayo. Kung isang salarawan mo sa isang salita at isang bilin, ano ito? Okay, tingin ka sa katabi mo. Tingin mo sa katabi mo. Ito ang tanong. Kung nilalarawan mo ang isang bilin sa pamamagitan ng isang salita, ano yun? I-share mo dyan sa katabi mo. Halimbawa, pag nakakita ka ng bilay, anong salitang nabibigkas mo? Sige ho, sabihin mo ito sa katabi mo, tapos tatanungin ko kayo mamaya, napakinggan niyo yung katabi niyo. Okay, lalapit ko ako ha. Ano sagot ng katabi mo? Simple, payapa. Sino po? May mon. Ano sakit ng katabi mo? Wala. Kaya, pag nakakita ka ng isang bilin, ano pumapasok sa isip mo? Isinilang sila sa Kristo. Alright. Okay, makinig po tayo lahat ha. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng gawain natin. Okay? Okay, pag nakakita ka ng isang bilin, ang una mo nakikita ay ang kapanganakan ni Jesus. Tama mo ba? Ang una mo mapapansin, may isang birhen na binuntis mula sa langit, or sabihin natin ng banal na spirito, at nagkaroon ng bata sa kanyang sinapupunan. Pero hindi naman siya ginagalaw ni Joseph. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng babae? Si Mary. Okay, pinanganak niya ang isang batang sanggol. Minsan isang gabi, ang sabi sa Biblia, sa ika-6 na buwan ng taon iyon, ipinanganak ang isang sanggol sa isang sabsaban. Ano pangalan ng sanggol na yun? Si Jesus Christ. Okay, pinanganak si Jesus Christ. Saan pinanganak si Jesus Christ? Sa isang sabsaban. Bakit daw? Kasi walang kwarto na available. Walang kwartong pwede silang masilungan. Tama ba? Kaya no choice sila, kung di makita nila yung isang sabsaban, gusto sila nagpunta. Ngayon, ano ang makikita natin sa buhay ni Jesus nung siya ay nasa sinapupunan pa lang hanggang sa siya ilabas? Unang-una, nung si Kristo ay pinanganak, walang kwarto available. Nung si Jesus ay pinanganak, walang kwartong pwede nilang tuluyan. Iniisip-isip ko, baka minsan, isang gabi, natok si Maria at si Joseph, nagbabahay-bahay sila, naghahanap sila ng kwartong pwede nilang matuluyan. Pero lahat ng pinupuntahan nila, sinasabing, wala nang bakante. Hanap na lang mo kayo ng iba. So, lipat sila sa ibang bahay. Ganun din, tumatok ulit sila. Pero nung sumagot sa kanila yung may-ari ng bahay, ano sabi ulit? Pasensya na mo kayo. Wala na mong kwarto. Wala na mong bakante. So, lumipat ulit sila. Ganun po ulit. Tumatok ulit sila sa bahay. Lumabas yung may-ari. Ano sabi ng may-ari? Pasensya na mo kayo.
wala na hong bakante. Pero merong isang pintuan na bukas. May isang pintuan bukas. Yun ay ang pintuan ng isang sabsaban. Yun ay ang pintuan ng kulungan ng mga hayop. Kaya doon ipinanganak si Jesus. Inabutan si Maria, doon na lang. Sa sabsaban. Ngayon, kung ilalarawan mo ang isang sabsaban, ano kaya ang tsura ng isang sabsaban? Marumi, mabaho, masamsam, amoy dumi ng hayop, may kuto ng kabayo. Tama mo ba? Ganyan ang isang sabsaban. Bakit hindi pa ako kayo? Okay, mabuti. So, ipinanganak si Jesus sa isang mabahong lugar. Ipinanganak si Jesus sa isang maruming lugar. Sino mo sa inyo dito pinanganak sa ospital? O kahit pa paano may midwife? Sino mo? Maswerte mo ba yun? Kasi ang Kristo na pinag-uusapan nito natin ngayon, pinanganak sa isang mabaho at maruming lugar. Alam niyo ba na ang sabsaban na yan ay parang buhay lang natin? Sino ang tutularan mo? Yung mga taong nagtaboy kay Jesus o yung kagaya ng sabsaban na bukas ang kanyang pinto? Alam niyo, ang sabi sa Bible, si Jesus ay nakatayo sa harap ng iyong puso, kumakapog sa pintuan. Ang sabi doon, ang sino man ang magbukas ng kanyang pintuan, ako'y mananahan sa kanila at sila'y mananahan sa akin. Ako niyo, nakatayo si Jesus. So, Jeff, pwede pa rin na ng konti. Thank you. So, nakatayo si Jesus sa pintuan ng puso natin. Ako niyo, ngayon, sino ang tutularan mo? Yung nagtaboy sa kanya o yung kumungkot sa kanya? Pagbubuksan mo pa siya o pagsasaran mo ng pinto? Ang buhay mo ba ay katulad ng mga bahay paupahan doon na malinis o katulad ng sabsaban ng marumingin kahit pa paano? Grabe mo ano? Kamukha lang ng buhay natin yung sabsaban. Kaya ang tanong ko, unang tanong ko sa inyo, tatanggapin mo ba si Jesus sa iyong puso o hindi? Ipagtatabuyan mo ba siya o papapasukin mo siya sa iyong puso? Ang sabi natin kanina sa Revelation chapter 3 verse 20, ako ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso. Ayun ano ba? Sino lang ang pwedeng magbukas ng pintuan na yan? Kayo lang. Hindi pwedeng pakialaman ng Diyos ang bagay na yan. Kasi ikaw ang may-ari ng puso mo. Pag pinapasok mo siya sa iyong puso, that's the time, kanya ang buhay ko. Pero kung wala ka pang Kristo sa iyong puso, ikaw ang may-ari ng puso niya at ikaw rin ang makakapagbukas ng puso niya. Nasusunod niyo po ba? Sino ang tutularan mo? Tanong mo nga yung katabi mo, sino ang tutularan mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, ipagtataboyan mo na si Jesus o tatanggapin mo siya? Sino na dito tumanggap kay Kristo? Dahil natin. Pangalawa, ano sabi natin nung una? Walang kwarto. Pangalawa, alam niyo ba birthday nyo? Siyempre, ang birthday natin? May 28. Sir, anong birthday nyo? January 1. Happy New Year. Happy birthday. Sir, anong birthday mo? October 20. Jesus Christ na lang ang birthday. December 10. Sigurado kayo? Ako, sigurado ako na ang December 25 ay hindi birthday ni Jesus Christ. 24. Walang nakasulat sa Biblia kung
kailan eksaktong araw sinilang si Jesus. May hindi Disyembre ang sinabi doon. Ang sabi doon sa ika-6 na buwan. Kung ika-6 na buwan, ano yun? June. Pero hindi natin alam kung anong kalendaryo gamit nila. Malay mo, kalendaryo nila yung 13 ang buwan. Diba? Pero walang eksaktong araw na sinabi ang Biblia patungkol sa kapanganakan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Mahalaga na isinilang ang Diyos sa mundo. Pero hindi na mahalaga kung kailan yan. Basta isinilang siya. Ang mas mahalaga, kailan siya isisilang sa iyong puso. Kailan isisilang ang Diyos sa iyong puso? Bukas na kalawa o ngayon na? Bukas na buhay ka pa ba? O ngayon na? Mas mahalaga yung araw ng pagsilang ng Diyos sa puso ng tao kesa dun sa tunay ng pagsilang sa sarsapan. Kaya hindi na sinulat sa Bible. Ang araw na ito, hahamunin ko kayo mamaya na buksan ang inyong mga puso para sa Panginoon. Kung hindi pa isinisilang ang Diyos sa iyong puso, ngayon ang araw na yan. Amen mo ba? Pastor, ano ngayon kung kailan? Alam niyo, darating na ang Panginoon, malapit na. Babalik na siya. Hindi ko alam kung magiging abogado pa ako. O baka darating na siya. Tinan mo nga ang katabi mo, sabihin ko, malapit nang dumating si Lord. Handa ka na ba? Alam niyo ba kung saan mapupunta ng isang tao walang Kristo sa puso? Ano mo ba? Alam niyo po ba kung saan pupunta ng isang tao walang Kristo sa puso? Ha? Sa ano? Sa impyerno. Malamig mo ba doon? May aircon mo ba doon? May ice mo ba doon? Anong meron doon? Masarap mo ba doon? Pag walang Kristo sa puso, saan ang diretsyo? So una, sabi natin sa una, nung ipinanganak si Jesus, walang kwarto. Pangalawa, walang eksaktong petsa. Pangatlo, nung ipinanganak si Jesus, makinig mo kayo, ito ang pinaka-importante sa lahat. Nung ipinanganak si Jesus, ipinanganak siyang pinaghahanap at gusto ipapatay. Narinig niyo ba? Nung pinaghahanap si Jesus, nasa sinapupunan pa lang siya ni Maria, pinaghahanap na siya para ipapatay. Sino sa inyo dito? Nasa sinapupunan pa lang kayo, hinahanap na kayo ng militar, gusto kayo ipapatay. Wala. Kahit ako hindi. Pero si Jesus nasa sinapupunan pa lang, hinahanap na siya, gusto mo ipapatay. Nung ipinanganak si Jesus, pinaghahanap ulit siya, gusto ulit siya ipapatay. Bakit gusto siya ipapatay? Kasi ang sabi doon, si Kristo ang magiging hari. May hari ng mga panahon yun. Nasundan niyo ba? May hari ng mga panahon yun. Ibig sabihin, kung may bagong hari, mawawala yung dating hari. Kaya gusto siya ipapatay. Kayo, sino dito may anak? Sino? Taas na ako naman, sino dito may anak? Ano ang mararamdaman ninyo kung ang anak ninyo pinaghahanap, bata pa lang gusto nyo papatay? Sige po, ano? Pero gano'n mo si Jesus. Alam niyo, ang Panginoon, kahit na alam niya kung ano nangyayari sa kanya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen po ba? Nagkatawan siyang tao. Iniwan niya ang trono niya sa langit.
pagkaabalahan niya. Nakuha niyo ho? Sino ba naman ako para pagkaabalahan niya? Pero iniwan niya ang kanyang trono sa langit, nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa tao. Tingnan mo nga ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Di ka sa kabila, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba yun? Kung gaano ka kamahal ng magulang mo, higit pa dyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos hanggang kamatayan, ipapakita niya sa iyo. Alam mo ba kung sino dapat ang nakapako sa krus? Sino? Tayo. Bakit? Kasi kasalanan. Pero dahil may nagmamahal sa atin, may lumako ng parusa. Kailan ba? May nagmamahal sa... Sino nagmamahal sa atin? Si Jesus Christ. Kaya ang sabi doon, ang sino man sa kanya ay maniwala, tanggapin siya sa kanyang puso bilang personal na Panginoon at Tagapagligtas, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen ba? Sa mga tuwing pag wala kang Kristo sa puso, panggatong ka sa impyerno. Isa kang panggatong na hindi nauubos. Buti pa yung uling na pinagsasaling mo araw-araw na uubos. Pero yung kaluluwang itatapon sa impyerno habang buhay na maghihirap. Kahit na anong tawag mo sa Diyos, Panginoon, tanggalin mo ako rito. Huli na ang lahat. Doon gagawin kang panggatong at hindi ka nauubos. Uuurin yung katawan mo pero hindi ka namamatay. Ano mang tawag mo sa Diyos, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tanggalin mo ako dito, mainit dito, ayoko na rito, gusto na kita, punta mo na ako dyan sa langit, pero huli na ang lahat. Kaya habang ngayong may buhay ka pa, ang tanong na pinakamahalaga na dapat mong sagutin, saan ba dapat pupunta yung kaluluwa ko? Nakitanong mo na ba sa sarili mo yan? Saan dapat pumunta yung kaluluwa ko? Dadalawa lang ang daan. Walang pangatlo. Langit, impyerno. Hindi ko kayo tinatakot. Mas gusto kong makita nyo yung pag-ibig ng Diyos kaysa kung sa takot. Mas gusto kong ibukas mo yung puso mo kasi naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo kaysa dun sa natakot ka na baka pumunta ka sa impyerno. Nakuha mo? Sinasabi ko lang mo yun kasi yun ang totoo. Wala kang ibang pupuntahan kundi dalawa lang. Mami nalilipat. Saan mo gusto? Tanong mo ang katabi mo, saan mo gusto? Alam niyo sa langit, ang sabi mo sa Bible, sa langit, meron kang mansyon. Sa langit, meron mansyon. Sino rito parang bago lang ang bahay? Kagaya ko. Pero ang tao may Kristo sa puso sa langit, ginto ang bahay. Ang kalsada gawa sa diamante. Naman kung ang bahay mo ito maya-maya nililipad ng bagyo, ang bahay mo sa langit habang buhay na nakatayo.
Diyos. Kung mahal ka ng kapatid mo, mas mahal ka ng Diyos. Walang pagmula ng pag-ibig ng Diyos. Ganun ba? Sabi ko nga sa kapatid mo, walang pagmula ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ako wala akong girlfriend. Kasi sobrang nangyayari ko kay Lord. Hindi. Hindi ba? Sino ba dito gusto mo magdalangin? Ayaw na sa inyo, masaya doon. Ha? Buong araw, mag-aalasin ng tayo doon. Hindi mo ba? Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, mahal ka ng Diyos. Sinong tinularan mo? Dito na tayo magtatapos. Sinong tinularan mo? Yung mga taong nagtaboy sa Kanya o yung mga tao sa Kanya ang tumula? Alam niyo ba kung paano pumunta sa langit? Sino mo may alam? Ha? Gusto niyo kong malaman? Ang sabi sa Bible, pag ibubukas mo daw ang iyong puso, tatanggapin mo siya bilang personal na Diyos sa tagapagligtas. Pag namatay tayong kaluluwa mo, pupunta sa langit. Pastor, ibig sabihin ba yan? Hindi religion? Pero, darating ang araw, sisirain ng Diyos lahat ng religion. Ang mananatili nakatayo yung relasyon mo sa Panginoon. Paano mo nga yung katabi mo? May relasyon ka ba sa Diyos? Dapat meron. Kasi yung relasyon mo sa Diyos, yan ang magdadala sa'yo sa langit. Hindi mo ba? Kung wala kang relasyon sa Diyos, panggatong ka sa impyerno. Masakit mo, ano? Pero pag may Kristo sa puso, ano man ang mangyari? Kaya Kristo pa rin ka. Alam mo ba? Alam niyo ang pangarap ko para sa Diyos? Ito tayo matapos. Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, maliit pa akong bata. Hindi ko na ko maalala ng kailan, eksaktong araw. Pero mula nung pagkabata ko hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagawa ko. Nagtuturo pa rin ako. Naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Maraming problema sa buhay, oo, totoo yan. Sino ang kamukha ko ng maraming problema sa buhay? Taas na ako kamay. Ayan, baka hindi kayo makita nilo, hindi kayo bigyan ng solusyon. Maliit pa akong bata, naglilingkod na ako sa Panginoon. Dahil pinigay ko ang buhay ko sa akin. Hanggang kamatayan na to. At sana mo ganun din tayo. Amen mo ba? Hahamunin ko kayo ngayong oras na to. Hahamunin ko kayo ngayong oras na to. Na ibukas ang inyong puso at tanggapin sa Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Hindi ko kayo pinakikilala sa isang bagong religiyon. Wala mo akong pakialam ng anong religiyon ka galing. Kung saan simbahan ka galing, wala akong pakialam. Ang pakialam mo, may Kristo ka ba sa puso mo? Dahil kung wala, ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Ibukas ang iyong puso. Tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ganun ba? Pwede mo ba tayo natin mo ko? Lahat po hindi ko, wala akong, lahat po kumikit, wala akong lilimon din. Di ko na natapos. Narinig po yung mensahe ngayong umaga. Ang sabi ng mensahe natin, pag may Kristo sa puso sa langit, pag wala, hindi. Mahal ka ng Diyos, yan ang sabi natin kanina. Ngayon, gusto mo bang mabukas ang iyong puso para sa Panginoon? Kung ikaw yung taong yan, wala akong lilingon-lingon. Pwede mo tayo nakapigil. Wala akong lilingon-lingon. Kung ikaw po yung taong gusto mong tumanggap sa Panginoon, pwede mo mag-itaas ng Panginoon. Wala akong nakatingin sa'yo.
Huwag kang mag-alala, walang nakatingin sa'yo. Lahat nakapikit. Huwag niyong ikakahiya ang Diyos dahil ang sabi ng Panginoon sa Biblia, kung ikakahiya mo ako sa lupa, ikahihiya kita sa harap ng Tatay ko sa langit. Sige lang, taas mo lang mo yung mga kamay na yun. Kung gusto mong tumanggap sa Panginoon, kung ginawa mo na ito dati, hindi mo na kailangan ulitin. Yung mga nagtaas mo ng kamay, pwede mo ba kayong umitahan dito sa harap? Ushers, pwede mo ba silang glasses? In the cheek, in the belly. Sige mo, dito mo sa harap. Sino pa ko yung mga marami mo ako nakita nagtaas ng kamay. Huwag mo kayong maiiyak. Sige mo punta ko kayo dito sa harap. Kung gusto nyo, harap mo kayo sa akin. Kung gusto nyo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ninyo. Sige mo, dito na po kayo. Sige mo, dito lang po kayo. Gusto mo? Wala po kayo dito sa akin. Susunod nyo kayo sa isang panalangin, bibigkasin ng buong ko, ng buong puso at buong kaluluwa. Ayun yung ba? Ito na yung tinatawag namin panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Susunod mo kayo sa akin, simpleng panalangin kaigsi. Agad-agad din tayo matatapos. Ganyan ba? Sige, sunod mo kayo sa akin, Panginoon, kinikilala kong ikaw ang Diyos. Kinikilala kong ako'y makasalanan. Patawarin mo pa ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, ibinubukas ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang personal ng Diyos at tagapagligtas. At sa araw nito, iligtas mo